Yun, may visa na ako. May visa na ako. Yes, may visa na ako. Kwentong OFW. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Istorya nung ako ay naging OFW. So, manakwento ko ng mga nakaraang videos ko na pagtanto natin na hindi pala sapat ang ating kinikita sa Pilipinas. So karamihan sa mga Pilipino, kaya nakakapag-iisip mag-abroad, hindi tayo maalam mag-business. So ang kakapitan mo, trabaho. So naghahanap ka ng paraan, mapabilis ng konti yung iyong progreso sa buhay. So doon napagtanto ko nga na siguro magiging progreso, mas progreso kung mag-iiba. Dahil nakikita mo rin to sa kapwa mo Pilipino, nakikita mo sa mga trend. Actually doon sa company namin before, ang daming mga katrabaho namin na nagre-resign kasi nagiging OFW. Nagre-resign, nagiging OFW. So yun yung kwento. At the same time, ikaw, naiisip mo, ano bang mayroon doon? Nai-interest ka kasi bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun. In one point, naging factor din sa'yo na magkaroon ka rin ng same opportunity like that. So siguro by the time na, dahil yung mga nagre-resign na yun, tinatapon sa akin yung trabaho nila hanggang sa ikaw, na-burnout ka na sa work mo. So, yung nagkataon lang siguro nung time na yun, kayayaan ko yung isa kong katrabaho din, isa kong kaibigan doon sa kumpanya pinagtatrabahoan ko na tara subukan nating mag-abroad. So, by the time na inaayos na namin yung mga documents namin, ang plan namin sa agency lang kami mag-a-apply muna. So, both namin, isang tuturis muna, din mag-apply doon, then yung isa, which is bawal as per Philippine government. Then, yung isa naman ay agency. So, ang target country namin ay UAE and Singapore. So, yan po yung naging target. Pero nung napagtanto niya na dapat UAE daw kami kasi nandun yung father niya. So, ako naman, nagtry kami dun sa SG. Ako nagpasa-pasa na. Eventually, may tumawag sa aking agency. So, nakaka-thrill siya. Once na tinawagan ka, ibig sabihin qualified ka, di ba? So, dahil napag-desisyon na kami na sa UAE kami pupunta. Siguro nakatatlong tawag sa akin yung agency. Hindi ko sinagot. So, kasi nga, may mindset ko na yung sarili ko din na UAE. So, ayun, nung by the time na, ito na, okay na, complete ko na yung documents. Etong aking kasama sa trabaho. Siguro may lahing Indiano. Itong nagkaya na kami. Hindi sumabay sa akin kasi talagang usapan namin. Kami dalawa yung mag-a-abroad. Kasi nung time na yun, may anak na siya. Ako naman, medyo binata. Siguro mas madali sa akin mag-desisyon. So nung okay na lahat, sabi ko, sige papakuha ko sa pinsan ko. Napakabait naman ng aking kamag-anak na yun. Nahinga ko agad ng tulong. To cut the long story short, nakakuha na ako ng visa. Hindi po advisable yung ginawa ko. Mag-agency na lang po tayo. Kung wala kang kamag-anak, wala kang mag-sponsor sa'yo, better. Mag-agency po tayo. Kung may kamag-anak ka naman, may budget ka, okay lang. Kasi yun naman talaga purpose mo. Mamasyal din. So, namasyal naman talaga. So, pero pagka first time mong lalabas ng country, be sure na yung loob mo buo. Kasi hindi mo pwedeng pakita na mahina ang loob mo. Kasi makitaan ka lang ng konting kahinaan, ma-offload ka. So, hawa naman ng Diyos, nakuha ko siya ng one time lang. Tayo ay nakalabas ng bansang Pilipinas. So, ayun yung naging struggle namin ay baga parang wala agad akong trabaho pagdating ko dito. Kasi maraming OFW na sumusugal. So, ako po, sumugal ako. Yun yung risk na tinake ko. And eventually naman, nakakuha tayo ng work. The same time, ayun. Ito na po. OFW na po tayo. So, ito po yung paraan na nasabi ko na po ito nung pinakauna kong video. Nasabi ko na po ito, pakikat yun. Yung pinakauna kong video, i-detalye ko lang po. Isa sa paraan para maging OFW. Siyempre, inip na inip ka na sa Pinas, gusto mo na mag-abroad, gusto mo rin makakuha ng malaking sweldo. Huwag ka muna mag-resign, mag-agency ka muna, mag-apply ka muna. Sa agency, maraming bansa na pwede mong pag-apply. Depende na lang kung ano yung gusto mong pasukin na field or depende sa experience mo. Pero kung gusto mo talaga ng malaking sweldo, siguro mapapayo ko lang mag-short muna kayo sa TESDA. Siguro yun lang. Then kung agency, pagka nakakuha ka ng certificate, more na magpa-skill muna. Kung high school graduate or magpa-skill muna. Kahit nga college graduate, dapat may extra skill ka rin kasi minsan dun sa abroad, dun sa bansa na pupuntahan mo, hindi naman yun yung field na makukuha mo. Kasi basta hindi naka-align yung yung educational system natin, hindi naka-align sa international standard. Medyo yun, gagamayin mo yun. Hanapin mo kung saan mo talagang bansa. Then, tingnan mo kung alin yung in-demand doon. Tsaka mag-enroll sa TESDA na yun yung in-demand.
para at least magagamit. And yung sweldo mo, makukuha mo. Yung trip mo sweldo, madidemand mo kung ano yung... So, ayun, medyo, yun nga, pag nag-agency, medyo mas maganda may mga certificate. Magpa-skill up ka muna kung talagang desidido ka na mag-abroad. At yung isa naman, yung isa pang paraan para ikaw ay maging OFW, susugal ka. Actually, hindi po to, ayaw po to ng ating bansang Pilipinas kasi marami pong na yung magtuturist pero yung pala maghanap ng work tapos maho-hold. So hindi po tayo, yung iba po kasi nahihirapan silang ibalik sa sa bansa natin. So yan po yung talagang pinaka-reason nila kaya sila naghihigpit kasi yung mga kabayan po natin na nag-risk tapos yun na yung word na TNT na hindi syempre ano pa rin po tayo part pa rin po tayo ng bansang Pilipinas. Marami po sa atin mga kabayan, syempre alam po natin na mga TNT ano yan, yun po yung iniiwasan talaga nila, yung mga TNT. Direct na po tayo kasi pag ikaw talagang inasyon nila may kamag-anak ka, may trabaho sa nakatira, then at the same time ikaw din may pocket money, then yung return ticket mo hanapin nila. So yun po yung mga bagay na nila, ayaw nila mangyari na pag nag-abroad ka tapos syempre naghahanap pa rin sila ng way para maibalik ka. Yun nga lang, ina-avoid nila yung sakit ng ulo nila kasi nga syempre we're still part of the Philippines. Tayo, mamamayan pa rin po tayo ng Pilipinas. So sa ating mga kabayan na diyan, syempre sumusugal, alam po natin yan, may pangarap tayo sa pamilya natin, kaya po natin. So sa akin part naman po, kung di talaga pinalad, talaga uwi ka naman. Syempre ganoon naman talaga yun And kagandahan kasi pagka may kamag-anak ka, may mag-a-assist sa'yo. Ayun po, wala naman pong depende na lang po siguro kung paano nyo haharapin yung ating dadaanan dyan sa bansang Pilipinas bago ka lumabas. So, i-ready mo lahat ng sagot mo, pag-aralan mo kung yung bansang pupuntahan mo at wag kang magpakita ng motibo na ikaw ay mag-a-apply ng trabaho. Kasi pag pinakita mo yun, sigurado ma-upload. Or kung yung ibang bansa na mas mahigpit na tinitingnan yung bago ka pumasok ng bansa nila, titingnan pa yung yung baigi, ipadala mo na yung mga dokumento mo dun muna sa bansang gusto mong puntahan para ma-check ka. Hindi ka ma-hold. So, dalawa po, may mga bansa pong maluluwag na, sige, pasok ka lang, walang problema. Pero may mga bansa din po na mahigpit na pag natsambahan ka ng officer, hindi mo kasi alam kung pupunta mo, sabi mo mamamasyal ka, Pero pag sinabi mong ikaw yung mag-a-apply, bawal po. Sa ibang bansa, may bansa po na bawal ka So, tingnan nyo, pag-aralan nyo po yung bansang pupuntahin. Kayo lang po. So, ba't ko nga pala ito sinishare? May mga kabayan po tayo na nasa Pilipinas na siguro ba meron sa OFW. So, ito po ay medyo pasilip po and mga hakbang na konting impormasyon. Di naman po buong buo, pero impormasyon na pwede makatulong sa mga kabayan natin kung mag-abroad. And mas maigi, sunod po tayo dun sa ibang policy. Kung gusto nyo po talaga matanggap agad, talaga pa-certificate mo na kayo. And punta lang po kayo sa POEA, makatulong po sila. Then, gawa ka rin po ng network ko. Join ka po sa mga group. Yan, join po kayo sa mga group. Then, may mga tao po doon na ready sumagot. Marami sa online po, puro po dyan. May mga nagtutulungan po dyan. So, mas maigi, pag-aralan nyo po muna yung mga hakbang. Pag nandun ka sa right path, hindi ka maliligaw or mapapaayos ka pa pag alam mo yung mga, kaya po kayo. Yan, marami po community dyan, nagtutulungan po. So, you just need to know and need to ask question also. Kasi ang kalaban natin dito, sabak tayo ng sabak. Gusto ko kasi. Pero yung pala, may mga bagay na nasa bansang Pilipinas ka pa lang or nandiyan ka pa lang sa Pilipinas, may mga problema ka na. So, mas maigi, alam mo na lahat. Kasi yan yun. So, naniniwala po ako dito sa phrases na to, delayed gratification. Kung ikaw po ay nagsusumikap ngayon, I'm sure, definitely, eventually, ikaw ay magagratify din. And kung nag-enjoy po kayo and natripan nyo po itong gantong video, join my group to me Discarding Pinoy. Yun po, singit ko lang, meron po maliit na tindahan, nandiyan po sa FB. Ito po yung aking side hustle sa Philippines. Ako po ay sales agent ng mga insurance and real estate agent. Mapagpalang araw sa inyo.